ang bitin, paanong di tayo ligapin. Pag-iligtas niya sa atin, sabing sariwain, iligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po ay nasa ika-6 na linggo na tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa ating mga pagbasa ay pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na dapat tayong magmahal gaya ng pagmamahal niya sa atin. Sa harap ng marami nating pagkukulang at paglabag sa kautusang magmahal sa kapwa, hilingin natin ang pagpapatawad ng Panginoon at ang biyaya ng higit na katapatan. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng apostol ni San Juan, itinuturo mo sa amin ang sino mang di nagmamahal ay walang pagkilala sa Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, isinugo ka ng Ama upang kami magtamo ng buhay sa pamamagitan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, tinuruan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kaloob. Niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami ay makaganap sa pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila ng tubig?" At inuutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoon nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aleluya, aleluya. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Kung papaano iniibig ako ng Ama,
gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko na sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingi ninyo sa aking Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Mga kapatid, minsan nagbibinyag ako sa isang parokya at nung tinanong ko yung pangalan ng bata, ang sagot ng mga magulang, Eros po. Alam ba kako ninyo kung anong ibig sabihin ng Eros? Opo, pagmamahal. Sa ating kasing mga Pilipino, iisa lang ang antas ng pagmamahal. Pero sa mga Griego, 3 ang antas ng pagmamahal. Kaya nga sabi ko sa kanila, tama, ang ibig sabihin nga ng Eros ay pagmamahal. Pero ito ang pinakamababang uri ng pagmamahal. Ito yung tinatawag nating Eros, kaya nga yung erotic love o yung mahalay na pagmamahal. That means it is love for pleasure. So ito yung pinakamababaw na uri ng pagmamahal. At yung pangalawa ay yung tinatawag nating philia. Kaya nga meron tayong filial love, yung pagmamahal ng kapatid sa kapatid, ng magulang sa mga anak. At pangatlo, ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay yung agape. At yung agape ay yung pagbibigay ng sarili, ng buong sarili para sa kanyang minamahal. So mga kapatid, sa ating ebanghelyo na binasa ngayon mula sa ebanghelyo ni San Juan, ito ay bahagi ng farewell discourse ni Jesus. Ito yung kanyang mandatum o yung kanyang atas sa atin. At ano ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa atin? Kung papaano ako iniibig ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. At hindi lamang ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Higit sa lahat, ito yung pinakamandatum niya. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ito ang pinakamataas na uri ng pag-ibig, ang agape. Ang kahandaang mag-alay ng buhay para sa tao na kanyang minamahal. At tunay nga, ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga alagad. Nung una, sa simula ng kanyang public ministry, ang itinuturo niya yung golden rule. Ang sinasabi niya,
Mahalin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Subalit bago siya magpakasakit, mamatay at muling mabuhay, binago niya ito. At itong sinabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ito ang pamantayan ng pag-ibig, ang pag-aalay ng sarili sa Diyos at sa kapwa. Si Jesus, pinatunayan niya ang pag-ibig na yon sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At gayon din, sinabi ng ating Panginoong Jesus, kung hindi ko na kayo itinuturing na alipin, kung hindi itinuturing ko kayong mga kaibigan. Kaya nga, minsan mga kapatid, very proud tayo pag sinabi tayong servant of God, lingkod ng Diyos o alipin ng Diyos. Pero mas higit pa doon, yung friends of Jesus. At iyon ang gusto ni Jesus, na hindi lamang tayo maging isang lingkod o maging isang alipin, but ang gusto ni Jesus, tayo'y maging mga kaibigan niya. At bilang mga kaibigan niya, alam dapat natin kung ano ang mga utos ni Jesus at ang kanyang mga turo. At kung tayo ay nananatili sa kanyang pag-ibig, magbubunga ito. At yung pagbubunga nito ay maghahatid sa atin ng kagalakan. Hindi lamang kasiyahan. Yung kasiyahan at kagalakan ay magkaiba. Yung kasiyahan, it's very superficial. Kumain ka lang sa isang fast food chain, masaya ka na. Pero yung kagalakan, ito yung nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. At iyon yung sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yesus. Once we learn how to love, doon natin makikita the true meaning of joy. Hindi ba napakasarap ng magmamahal ka and at the same time minamahal ka? Kaya sa ating ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan, sinasabi ni San Juan, ang nagmamahal ay sumasa Diyos at ang Diyos ay sumasa Kanya. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo'y nagmamahal, alam natin na walang masama tayong iniisip at ginagawa sa ibang tao. Kaya nga sabi ni San Juan, ang taong umiibig ay sumasa Diyos at ang Diyos ay sumasa Kanya. So mga kapatid, ang salitang pag-ibig o love is the most used, abused, and misused. Bakit nga ba? So, lagi nating sinasabi, mahal kita, o sinasabi ng mag-asawa sa kanyang asawa, mahal kita. Pero, ina-abuse naman niya yung kanyang pagmamahal. Hindi siya nagiging tapat doon sa pagmamahal. O kaya'y hindi tama ang pang-unawa niya sa pagmamahal. Kaya, love is the word that is always used, most used, misused, and abused. At sana, wag nating abusuhin yung pagmamahal, yung salitang pagmamahal, sapagkat ito ang palatandaan na tayo'y mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga sa matandang awit, you will know that they are Christians by their love. Totoo pa ba yan hanggang ngayon? Nakikita pa ba sa atin na tayo'y nagmamahal? Nakikita pa ba sa atin yung agape? Nakikita pa ba sa atin ang ating Panginoong Yesus na siyang nagmahal sa atin? So mga kapatid,
Madaling sabihin, I love you, Lord. Madaling sabihin sa tao, I love you. Pero mahirap panindigan. At sana, gaya ng itinuro at binigay sa ating halimbawa ng ating Panginoong Yesus, na sinabi niya sa kanyang mga lagad, kung papaano ako iniibig ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig, at kung nananatili kayo sa aking pag-ibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. So mga kapatid, ano nga ba ang utos ng ating Panginoong Yesus? Sa ating ebanghelyo na binasa, muli binigyang diin ng ating Panginoong Yesus. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung nag-iibigan tayo bilang magkakapatid, bilang mga kaibigan ni Kristo, makikita sa atin na tayo nga ay tunay na kaibigan ni Kristo. Mga kapatid, hilingin natin sa ating pagdiriwang sa banal na misang ito na sana turuan tayo ng Diyos na magmahal. Ang mag-alay ng sarili para sa ibang tao at gayon din magmahal nang walang hinihintay na kapalit o kabayaran, kundi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, kaya tayo nagmamahal. Kung naranasan natin ang laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin, dapat din naman maging instrumento tayo ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mamapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako, Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mayumao, na may katlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa parito at hukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa halip na panalangin ng bayan, ang ating pong dadasalin ay Oratio Imperata para humingi tayo ng ulan. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkatauhan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Magpapakumbaba kami sumasamo na ipagkaloob mo at ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot nga ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at ang mga nanunuyong lupa. Mapigil nawa ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin mo ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iulat mo ang iyong pagpalang kamay upang huminto ang patuloy na pag-init ng panahon. Nang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan.
Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin. Ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Ang ibig mo ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ginanap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at ang paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga
ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong singbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Halalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni San Francisco at Santa Clara ng Assisi, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Yesus, lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, ang naghalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang-tawang salita, salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa kusang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami
Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bunga ng masaganang dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ng pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang anak, tinubos kayo ng Diyos at hinirang kayong maging kanyang mga anak. Puspusin nawa niya kayo ng kagalakan. Amen. Amen. Pagkalooban kayo ng manunubos ng ganap na kalayaan, magtamo nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa pananampalataya, bumangon kayong kasama ni Jesus sa bautismo, maging banal, nawa ang mga buhay ninyo upang kayo'y makasama niya magpakailanman. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo at ibahagi natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.